sa lahat. Welcome po sa ating morning tilaok. Ang ating verse na babasahin ay Matthew 14:28 to 30. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. And he said, Come. And when Peter was come down of the ship, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid and beginning to sink. He cried saying, Lord, save me. Ang title lang, ang pinangganan ko itong He is in control. Let's pray. Lord, maraming salamat, Lord, sa araw na ito, Lord, sa chance na binigyan mo po sa opportunity, Lord. Lord, din patuloy mo po ang pangunahan, Lord. Lord, yung aking mga Lord, Jesus, Lord, tulungan po ako. And gamitin mo lang po para mag-bless, Lord, isa sa mga taong nakikinig, Lord, sa amin po silang dako, Lord, Jesus, Lord, Jesus, Lord. Gamitin mo lang po. Ikaw po ang tumayo, Lord, sa aking harapan. Word na sa akin, Lord, Jesus, Lord. Gamitin mo lang ito para sa ito po ang challenge. Pag kitang pinapuri, sinasambat, pinalaki natin. Maraming salamat, Lord. Please name it. Good morning po sa lahat ulit. Welcome sa Morning Dilap. Dito nga, una, nagpapasalamat ako sa opportunity. Sa opportunity na binigay sa akin na dito sa aking work na una, almost 2 months ako nag-work na always God na lagi niya akong always binibigyan ng magandang pangangatawan. And every day, almost 2 months na wala nangyari sa akin. Na halos 400 to 600 katao yung akin nakakasalunga. Pero si God, pinoprotektahan niya ako lalo sa. Ayun lang. And dito, sinasabi sa verse, pinili ko tong verse na to kasi dito nga, pinakita niya kay Pedro na lahat ng bagay ay kanya nakokontrol. Dito, if you observe in this verse, nagising si Pedro mula sa pagkakatulog. And ito nga, nagulat siya kasi yung sa may malakas na hangin siyang naririnig, may kasamang kulog at kidlat. And isa pa na nakapagpagulat sa kanya, yung may nakita siya na isang tao na nakalutang sa tubig. Dito siya nagulat, nakita niya si Jesus na nasa ibabaw ng tubig. Eh nung makita niya dito si Jesus, sabi niya, pupunta siya kay Jesus upang lumapit kay Jesus. And dito, habang naglalakad siya sa tubig, may nakita siyang nawala siya sa concentration kasi napatingin siya sa mga malalakas na hangin. Dito, dahil doon, nagsimula siyang matakot, parang nawala siya sa concentration, na-distract siya sa malakas na hangin. And dito nga, kumbaga nawala yung faith niya kay God. Dito, kung i-relate natin si Pedro sa panahon natin, ito yung yung kidlat, kulog, lakas ng hangin, isa yan sa upang mawala yung faith natin kay God. Na minsan sa pagtingin natin sa malalakas na hangin, ito yung mga pagsubok na pagdadaanan natin. Na minsan, ito nga, dahil doon nga tayo tumitingin, imbis na tumingin tayo straight kay God. Dahil sa pagtingin natin sa kaliwa or sa kanan, nawawala yung concentration natin kapag tingin kay Jesus na kumbaga dapat dire-diretso lang tayo, yung imbis na nakalutang lang tayo, dahil hindi tayo nag-concentrate, bigla, ayun, nade-distract tayo sa ating paligid. Ito yung, kumbaga, ito yung nagpapadistract sa ating, nagpapahina sa ating pananampalataya. Halimbawa nito yung trabaho, yung financial, family relationship, na minsan, tayo ay nasasaktan or nagpapalubog sa atin. Upang hindi natin makita si Jesus na naghihintay lang sa atin.
Always, sa atin, always as a Christian, always look on Jesus. And dapat dire-diretso lang. And dapat dire-diretso lang tayo. Minsan, ito nga, may time na masasaktan tayo. Always look straight on Jesus. If someone or may nagawang hindi maganda, look on Jesus. If something happened that something na pa-discourage sa'yo, always look on Jesus. And maybe friend always look, merong family or friend na nagpa-discourage sa'yo or nakasakit sa'yo, always look on Jesus. Huwag tayo magpapadistract sa mga bagay na ginagamit ng Satan para tayo ay malugog. Pero there are times pa rin na susubukin tayo, kahit minsan, itong kidlat, kulog at malakas na hangin, ay sabay-sabay na natatama sa atin. Yung ito yung talagang malulubog. Pero gaya nga ng ginawa ni Pedro, si Jesus, nakatingin lang siya sa atin na parang estudyante. Na parang sumasailalim sa pagsusulit. Si Pedro, habang nalugog siya, dahil hindi niya na kaya, tumawag siya kay Jesus. Kasi dahil nga sa sobrang dami niyang napagdaanan, doon na siya tumawag kay Jesus, yung nalulubog na siya. Kumbaga, always keep on look unto God. Dito pinakita ni God na ano man ang pagdaanan natin, God is in control. Ito, kung lagi tayong titingin kay God, kumbaga malalagpasan natin to kung ano man yung mga dilubyo natin na dadaanan, laging dire-diretso lang tayo patungo kay Jesus. Gaya ni Pedro na wag tayo, yung dito sa verse na to, na huwag tayo magpapadistract sa mga nakikita natin. Even maranasan natin yung mga delubyo na yan. Andyan si Jesus para tayo ay maligtas. Tayo po ay manalangin. Praise God, Lord. Maraming salamat, Lord, sa araw na to, Lord. Sa message, Lord, na invite mo sa amin, Lord Jesus. Lord, maraming salamat, Lord Jesus, Lord. Lord, marami sa amin ang nade-distract, Lord Jesus, Lord, sa mga sa gawa ng kaaway. Marami nang hihina sa amin, Lord, sa mga dilubyo, Lord Jesus, na amin na pagdadaan. Na minsan, may time talaga nakakalimot po kami, Lord. Lord, tulungan mo po kami na always look unto you, Lord, na sa iyo lang titingin, din, Lord, na nahihirapan po kami. Lord, alam ko na alam mo, Lord, isa sa ang future, Lord, kung susunod kami sa iyo, magiging maganda ang kalalabasan nito. Patuloy mo po kami palakasin at gabayan, Lord, upang hindi po kami malugog, Lord Jesus, sa mundo ng ito. Patuloy mo po kami pangunahan at gabayan, Lord. Maraming salamat, Lord, Jesus.